Ang pangalan ko na nakasafe sa cellphone ng manugang ko ay malapit ng mamatay. May kasama pang litrato ng mukha ko. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay huminto ang aking pahinga. Noon ko lang nalaman kung ano ang ibig sabihin ng panlalamig ng sikmura at pagguho ng mundo. Ang babaeng iyon, tinatawag akong nanay at sinasabing para daw akong anghel. Noong gabing iyon, habang basang-basang ang luha ang aking unan, nagngangalit ang aking mangipin at nanumpa ako sa sarili ko. Ang bahay na ito, ang pamilyang ito, wala na para sa akin. At mula sa araw na iyon, nagsimula ang tunay kong buhay. Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo ang hindi kapanipaniwalang karanasan ko sa kamay ng isang demonyong manugang na nagtatago sa maskarangang kabaitan at kung paano ako nakaganti sa kanya sa paraang lubos kong ikinasya. Magandang araw. Ako po si Tresita Reyes, 73 taong gulang na po ako. Sa kasalukuyan, habang nakukuwento ako, narito ako sa isang maliit na rest house na nakatanaw sa dagat ng Palawan. Ang totoo niyan, 6 na buwan pa lang ang nakalipas, nakatira pa ako sa isang apartment sa Quezon City, kasama ang aking anak, manugang, at ang aking apo na si Enzo. Sa panlabas, mukha kaming isang ordinaryong pamilya na makakasama sa isang bubong. Araw-araw, alas 5 pa lang umaga ay gising na ako para magsaing at magluto. Inihahanda ko ang baon ni Enzo para sa eskwela, at tinitiyak kong malinis ang buong bahay para makapag-focus ang manugang kong si Isabelle sa kanyang work from home na trabaho. Lahat ng gawaing bahay, mula paglilinis hanggang paglalaba, ako ang gumagawa. Ang anak kong si Marco ay pumapasok sa opisina, si Isabel ay maghapong nakaupo sa harap ng computer, at si Enzo, pagkatapos ng klase, ay sa kandungan ko natutulog. Para sa akin, iyon ang normal na buhay ng isang pamilya. Noong una, mabait naman sa akin si Isabel. Nay, ang sarap pong luto ninyo ngayong gabi. Nay, hindi niyo po alam kung gaano kalaking tulong kayo sa amin. Ang swerte ko po talaga na kayo ang naging biyenan ko, parang tunay na nanay. Ang masalitang iyon, ang kanyang mangiti, ang malambing niyang pananalita lahat ng iyon, pinaniwalaan kong toto, buong puso. Siguro iyon ang dahilan kung bakit kahit minsan ay nakakaramdam akong bahagyang pambabalewala o matatalas na salita mula sa kanya. Ipinagsasawalang bahala ko na lang. Nay, huwag niyo po masyadong bigyan ng chichirya si Enzo. Hindi po maganda yan ngayon. Nay, parang masyadong makapal yung damit ni Enzo. Hindi na po uso ang ganyan ngayon. Medyo masakit, pero iniisip ko na lang. Iba na talaga ang mga kabataan ngayon. Siguro, ako na lang ang napag-iwanan ng panahon. Ngunit dumating ang isang hapon na sumira sa lahat. Nilagnat si Enzo. Wala si Isabel sa bahay. Sa pag-alala ko, tinawagan ko siya. Pero ang ringtone ng cellphone niya ay sa loop lang ng bahay umaling-awngaw. Nakita ko ang telepono niya sa ibabaw ng sofa. Naku, naiwan niya pala. Biglang umilaw ang screen. Ang tumatawag, ako, ang pangalan ko, malapit nang mamatay. At sa tabi nito, naroon ang muka ko, mula sa paborito kong litratong pamilya nung Pasko. Sa sandaling iyon, nanlamig ang buong katawan ko at hindi ako makahinga, malapit nang mamatay. Ako ba ito? Kahit ilang beses kong tingnan, sigurado akong mukha ko iyon. Mula sa family picture namin nung nakaraang Pasko, nanginginig ang kamay kong may hawak sa cellphone. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Baka naman nakamali lang siya ng type. Baka naman namamalikmata lang ako. O baka naman biro lang. Hindi. Impossible. Hindi niya gagawin yon. Pero paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko ang pangalang iyon, malapit ng mamatay. Hindi ko siya kinompronta. Natakot ako na baka kapag inakusahan ko siya, ako pa ang mapahiya. Kaya nagpasya ako na ako mismo ang mag-iimbestiga. Gusto kong malaman kung totoong ganun ang tingin niya sa akin, kung lahat ng magagandang sinabi niya ay kasinungalingan lang. Kinabukasan, isang hindi inaasahang pagkakataon ang nagbigay sa akin ng susi. Naglalaro kami ni Enzo ng puzzle sa sala. Isang digital puzzle na bagong bili ni Isabelle para sa kanya. Habang naglalaro, tinapik ni Enzo ang screen at parang nagbibirong sinabi, "Lola, tingnan niyo po. Parehas sa lock pattern ng phone ni Mommy. Ganito po o, ganito." Biglang tumalas ang pandinig ko. Aba, Enzo, alam pala ng apo ko ang lock ng cellphone ni Mommy. Opo, nakikita ko po kasi palagi. Ganito po ang ginagawa niya, sabi niya habang iginuguhit sa hangin ang pattern. Inosente ang masalitang bata, pero ang puso ko ay nagsimulang kumabog mabagal, ngunit tiyak.
Nang gabing iyon, habang tulog na ang lahat, maingat kong sinubukan ang pattern. Bumukas ito. Ang cellphone ni Isabel ay bumukas sa eksaktong pattern na sinabi ni Enzo. 3 beses na gumalaw ang daliri ko. Vibrate ang telepono at yumilaw ang screen. Ang dibdib ko ay parang sasabog sa kaba. Tahimik kong tinitigan ang screen. Totungang bumukas at sa loob nito, sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko ang tunay na Isabel. Una kong tiningnan ang contacts, nandun pa rin ang pangalan ko, malapit nang mamatay. At ang litrato ko kinuha mula sa group picture namin nung Pasko. Ginawang profile picture. Ipinagdarasal kong sana ay hindi totoo. Sana nagkamali lang ako ngang basa o maling pangalan ang nasave niya. Pero hindi. Kumakabog ang puso ko. Hindi galit ang naramdaman ko, kundi isang hindi may paliwanag na lamig ng kataksilan. Pero hindi pa iyon ang katapusan. Binuksan ko ang kanyang chat application. Mayroon siyang iba't ibang group chat, tropang chismis, mga manugang nasawi, buhay ay stress, at sa loob ng chat na iyon, ganito niya ako tawagin. Yung matandang basura. Nag-lecture na naman kanina. Nagain ng pagkain tapos tumingin sa akin na parang naghihintay ng thank you. Grabe, masusuka ako. Binigyan na naman ng candy si Enzo. Sana makadiabetes na lang. Kailan kaya mamamatay tong buisit na to? Walang kwenta, pabigat pa. Habang binabasa ko, nanigas ang madulong ang daliri ko sa sobrang samangang loop. Ang makachat niya ay makaibigan niya. Walang pakundangan silang nagpapalitan ng masasakit na salita. Sa mga usapan nila, ako ay isang istorbo, isang bagay na sana ay mawala na lang. Sa isang banda, ang babaeng nagsasabi sa akin na dahil kay nanay, gumaan ang buhay namin. Sa kabilang banda, sa harap ng mga kaibigan niya, tinatawag akong virus na matanda, garapata sa bahay, at amak sa kwarto. At ang pinakamatindi, sa isang one-on-one chat, ito ang sinabi niya. Pinagluto ko na naman si malapit ng mamatay ngayon. Hahaha, nakakainis na buhay pa siya. Sana hindi na lang siya huminga. Tinitigan ko ang screen at tahimik na ibinaba ang telepono. Hindi na ito hinala. Totungang kinasusuklaman ako nga babaeng ito. Noon nagsimulang bumalik sa isip ko ang nangyari sa manakalipas na taon. Ang magatingin niya kapag nagtitimpla akong salabat, kapag isinasampay ko ang nga damit sa araw, kapag pinipilian ko ang damit si Enzo. Ang malamig, mapangmaliit, at naiinis na tono ng pananalita niya. Lahat pala iyon ay pagpapahayag ng tunay niyang nararamdaman. Tiningnan ko rin ang family group chat namin. Dun, isa siyang ibang tao. Salamat po sa sinigang na niluto ni nanay kaninang umaga. Ang sarap pong simula nga araw ko. Laging salamat, Nay. Ang nanay ko po ay isang anghel. Si Enzo, laging sa kandungan lang ni Lola gustong magpahinga. Salamat po sa tulong sa paghahanda ng Noche Buena at sa lahat ng gawing bahay. Pagpapalain po kayo. Ang mga mensaheng ito lahat ay galing sa kanya. Sa harap ng buong pamilya, siya ang perpektong manugang na puno ng pasasalamat at pagmamahal. Ngunit ilang minuto bago isinulat ang mga iyon, ito naman ang sinasabi niya sa mga kaibigan niya. Gusto na naman daw niyang magluto ng embutido, kadiri, ang daming mantika. Tuwing Pasko, pagod na pagod ako dahil sa kanya. Nabubulok ang bahay dahil sa matandang yon. Wala na akong pwedeng itanggi. Wala na akong pwedeng ipagkibit balikat. Ang babaeng ito ay may dalawang mukha. Sa harap ko, isang anghel na nanay. Sa likod ko, isang malapit ng mamatay. Nang gabing iyon, wala akong sinabi kahit kanino. Ngunit sa puso ko, isang desisyon ang malalim na nakatatak, isang desisyong hindi na mabubura pa. Sa bahay na ito, kasama si Isabel at ang kanyang pekeng maskara, hindi na ako pwedeng manatili. Kailangan kong bawiin ang mga panahong ininsulto ako, ang mga salitang nilinlang ako, at ang nawasak kong pagkatao. Kinabukasan ng umaga, biglang nagsalita ang anak kong si Marco. Ma, si Isabel, stress na stress daw ngayon. Sana maintindihan mo siya. Mahirap din maging ina. Habang pinipigilan siya ni Isabelle, mahal, okay lang, doon ko napagtanto. Kahit ang sarili kong anak, sa kanya na kumakampi. Nakpasya na ako. Aalisin ko ang maskara sa mukha niya. Mula nang matuklasan ko ang lahat, ang pangalang malapit ng mamatay, ang mausapan sa chat, ang pagkukunwari sa family gese, tahimik akong pumasok sa aking kwarto. Kumakabog ng malakas ang dibdib ko. Noon ko lang naintindihan kung ano ang pakiramdam ang gumuho ang mundo. Kahit paano, mayroon pa ring isang maliit na bahagi sa akin na umaasa. Baka naman biruan lang talaga ng makakaibigan, baka simpleng pagkakamali lang.
Baka masyado lang akong sensitibo. Ang toto, alam ko na ang nakita ko ay ang katotohanan. Ngunit sa sandaling tanggapin ko iyon, guguho ang lahat ng pinaniwalaan ko sa loob ng 10 taon. Ang mga araw na isinakripisyo ko ang sarili kong kaginhawaan para sa manugang ko, ang mga umagang gumigising ako ng maaga para ipagluto ang apo ko, ang masandaling nakaramdam ako ngang saya sa pagiging lola sa bahay na ito, lahat pala iyon ay kasinungalingan. Nakakatakot tanggapin. Ngunit ang maliit na pag-asang iyon ay tuluyang nadurog makalipas ang ilang araw. Sinimulan kong obserbahan ang bawat kilos at salita ni Isabela. Ang nga bagay na dati ay ipinagsasawalang bahala ko bilang stress lang siguro, ngayon ay iba na ang dating. Halimbawa, ang saglit na pagsimangot niya kapag nakikita ang almusal na inihanda ko, hindi pa sa salamat, kundi inis o pagkainis. O kapag binigyan ko si Enzo ng isang saging. Hay nako, si Lola. Binigyan na naman niya. Hindi ba niya alam na kailangang kontrolin ang sugar intake ngayon? Ang tono niyang parang tinatrato akong matanda at walang silbi. Dati, hindi ko naririnig, kundi ayaw ko lang pakinggan. Ilang araw pa ang lumipas. Nagayos si Isabel habang may kausap sa telepono. Dumaan ako sa tapat ng kwarto niya para kunin ang labahin nang marinig ko siya. Nakakainis na yang matandang yan. Lahat na lang gustong isumbad. Sana makasakit na lang para matahimik. Narinig ko iyon mula sa sala. Pakiramdam ko, nagilo ang puso ko, kahit hindi niya sabihin kung sino yung matanda, alam ko, ako iyon. Isang gabi, nagdodrawing si Enzo gamit ang kanyang Crayola. Umupo ako sa tabi niya at malambing na nagtanong, Enzo, anong dinodrawing mo? Yung pamilya po natin. Pero papunta po tayo sa ospital, Lola. Sabi po ni Mommy, malapit na daw po kayo pumunta sa langit. Sinubukan kong ngumiti at isiping baka mali lang ang pagkakaintindi ng bata. Pero idinuktong niya, tapos pag namatay na daw po kayo, makakaroon na ako ng sarili kong kwarto. Pero okay lang po kahit wala akong kwarto, basta po mabuhay pa kayo, Lola. Sa sinabi niyang iyon, nawala ang ngiti sa aking mukha. Natulala na lang ako. 6 na taong gulang pa lang si Enzo. Hindi siya marunong magsinungaling. Kung ano ang narinig niya, iyon ang sasabihin niya. At noong hapunan, habang hinahain ko ang pagkain, masayang ngumiti sa akin si Isabel at sinabing, Nay, ang sarap pong ulam. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi namin kakayanin. Salamat po. Hindi ako sumagot, tinitigan ko lang siya ng diretso sa mata. Ang ngiting iyon, ang tono ng boses, ang kilos, alam kong peke ang lahat. At sa wakas, nagpasya ako, hindi pwedeng ganito, walang dahilan para magtiis ako sa ganitong trato. Hindi ko hahayaang maktapos ang buhay ko sa isang bahay na puno ng insulto at pagkamuhi. Kinabukasan, nagsimula akong kumilos. Gaya ang dati, gumising ako ng maaga. Nahanda ako ang almusal, nag-ayos ang baon ni Enzo, at sinimulan ang araw na parang walang nangyari. Pero sa isip ko, may isang plano na. Ngayong araw, magsisimula ang kontra-atake para ayusin ang buhay ko. Ang una kong ginawa ay alamin kung magkano talaga ang lahat ng ari-arian ko. Nang makaalis si Enzo papuntang eskwela at wala ng ibang tao sa bahay, binuksan ko ang isang lumang aparador sa aking kwarto. Nandun ang mga dokumentong itinago ko pa mula nung nabubuhay pa ang asawa ko. Mga passbook, insurance, at higit sa lahat, ang titulo ng apartment. Habang binubuklat ko ang mapapal, nanginginig ang aking kamay. Ngunit pagkatapos kong bilangin ang lahat, lumabas ang isang halagang hindi ko inaasahan. Ang insurance na iniwan ng asawa ko ay nakakahalaga ng 3 milyon. Ang manaipon ko sa loob ng ilang dekada ay umabot ng 2 milyon. At ang apartment na tinitirhan namin, mahigit 15 milyon na pala ang halaga. Halos 1 milyon lahat. Bigla akong napangiti. Isang mapaklang ngiti. Kaya pala ganon na lang kung purihin at alagaan akong babaeng iyon. At ang mas nakakagulat, alam na pala ni Isabel ito. No 1 taon, hiniram niya ang insurance papers ko, kunwari para ipa-check up ako. Siguradong tiningnan niya lahat nun. Nang hapong iyon, pumunta ako sa bangko. Sinabi ko sa manager na matagal ko nang kakilala. Gusto kong pagsama-samahin lahat ng account ko sa isang bangko. At palitan ang password para walang sinumang makagalaw. Nagulat ang manager. Mrs. Reyes, may problema po ba? Nakausap niyo na po ba ang pamilya niyo? Yung manugang ko kasi, gustong siya na daw ang mag-manage ng pera ko. Malakas pa naman ako, bakit kailangan gawin yon? Tumango ang manager. Marami na pong ganyang kaso ngayon, ma'am. Mapamilyang nagaway dahil sa mana.
Sige po, ayusin ko po ito para sa inyo. Kinabukasan, sa isang real estate office naman ako pumunta. Tinanong ko ang broker na matagal na naming kakilala, magkano na po kaya ang bentahan ng apartment natin ngayon? Naku, tita, mataas na po. May usap-usapan na pong redevelopment diyan. Tiyak na abot na po yan ng 15 million. Kung ipaparusali ko, gaano kabilis mabebenta? Nag-alinlangan ang broker. Bakit po, tita? May problema po ba? Yung manugang ko kasi, pinapakuha ako ngang dementiates. Medyo makakalimutin na raw ako. Mapait na ngumiti ang broker. Ay, marami na pong ganyang pamilya ngayon. Dahil sa pera ng magulang, sige po, tita. Kung ibababa natin ng kaunti ang presyo, baka sa loob ng isang buwan ay may bayar na. Tumangho ako. Sige, kawin mo. Pauwi, dala-dala ko ang mapapeles mula sa bangko at sa real estate. Mabigat ang bag ko, pero ang mahakbang ko ay mas magaan kaysa dati. Ngunit pagdating ko sa bahay, isang hindi inaasahang sitwasyon ang sumalubong sa akin. Nakihintay si Isabel sa labas na kwarto ko. Nay, saan po kayo galing? Diyan lang naglakad-lakad. Hindi po kayo pumunta sa bangko o kung saan? Kinilabutan ako. Minamanmanan pala niya ang makilos ko. Bakit mo naman naitanong? Wala lang po, nag-aalala lang ako kasi baka makalimutan niyo kung saan kayo pupunta. Baka mawala niyo po yung passbook niyo. Sa sinabi niyang iyon, nagpasya akong subukan siya. Ay, nga pala. Hindi ko na matandaan kung saan ko nilagay ang passbook ko. Isabelle, saan kaya magandang itago? Nang ningning ang mga mata ni Isabel, nay ako na po ang magtatago para sa inyo. Sabi po nila, ganyan daw ang early signs ng demensya. Ito na nga. Ito ang inaasahan kong reaksyon niya. Nang gabing iyon, mas masarap ang niluto kong hapunan. Ang paboritong sinigang ni Marco, ang paboritong pritong isda ni Isabel. Masayang sinabi ni Isabelle. Wow, Nay, ang sarap pong luto niyo ngayon, ngumiti lang ako. Sige lang, baka ito na ang huli. Pagkatapos kumain, habang naglalaro si Enzo sa kwarto, umupo si Isabelle sa sofa at sinabing, Nay, nag-aalala po talaga ako sa inyo. Minsan nakakalimutan niyo nang patayin ang kalan. Baka po kailangan niyo nang magpa-check up. Sumang-ayon si Marco. Oo nga ma, tama si Isabel. Mas maganda ng maagapan. Para saan? Kung sakaling may dementia nga kayo, kailangan nating mag-asikaso ng papeles. May dapat mag-manage ng properties niyo. Ma, tama naman si Isabelle. Para rin sa inyo yan. Nang marinig kong ganun kadaling sumang-ayon ang anak ko, nanlamig ang puso ko. Ibinaba ko ang aking kutsara at tinitigan sila. Ang babaeng ito, gusto akong gawing pasyenteng may dementia. Para madali niyang makuha ang pera ko. Para ang pangalang malapit ng mamatay ay makatoto. At doon, tuluyan na akong nagdesisyon. Malapit nang matapos ang lahat ng pagpapanggap na ito. Pagkatapos ng araw na iyon, kumilos ako na parang normal ang lahat. Nagluluto, nag-aasikaso kay Enzo. Ngunit sa loob-loob ko, isang malamig na determinasyon ang nabuo. Hindi ko na ipagkakatiwala ang buhay ko sa kanila. Una, inayos ko ang bangko. Lahat ng pera ko, ilipat niyo sa ibang bangko. At siguraduhin niyong walang sinumang makakagalaw nito. Doon ko nalaman ang isang nakakagimbal na katotohanan. Ma'am, sabi ng teller, pumunta po rito ang manugang niyo kamakailan. Ano? Si Isabelle? Opo, sabi po niya, may dementia na daw po kayo at hindi niyo na matandaan ang password. Gusto ro po niyang mag-withdraw. Nanayo ang balahibo ko, sinubukan na pala niyang kunin ang pera ko. Ilang beses na po siyang bumalik. Buti na lang po at wala siyang legal na dokumento kaya hindi po namin pinayagan. Ngayon, sigurado na ako, plano nilang gawin akong pasyenteng may dementia para sila ang maging legal guardian ko. Sunod, ang bahay. Ibenta niyo na po, Rush. At dapat, walang makaalam kahit ang anak ko. Ang titulo ay sa akin lang nakapangalan. Isang regalo mula sa yumaong asawa ko. Ilang araw lang, tumawag ang broker. Tita, may bayar na po, cash. Pwede na raw pong pirmahan agad ang kontrata. Ito na ang oras. Kinabukasan, dahan-dahan kong sinimulang iempake ang mga gamit ko, ilang litrato, mga sulat at ang drawing na bigay ni Enzo. Gabi-gabi, isang kahon ang ipinapadala ko sa address ng rest house na nireserba ko sa Palawan ang simula ng bago kong buhay. Wala silang kamalay-malay. Isang gabi, nagsimula na naman si Isabelle. Nay, bukas, punta tayo sa ospital ha? Magpa-check up na kayo.
Sumabat si Marco. Ma, tama si Isabel, para malaman nating. Nun ko naintindihan. May plano na sila. Hihintayin na lang nila ang diagnosis bago nila kunin ang lahat. Pero ako rin, may plano. 10 taon akong nagsilbi sa kanila, pero para sa kanila, isa lang akong matandang pabigat na hinihintay na lang mamatay. At ang pinakamasakit, pati ang sarili kong anak, sa manugang ko na kumakampi. Ma, paulit-ulit na naman kayo. Nahihirapan na si Isabel sa inyo. Sa tuwing naririnig ko iyon, naiyak ako. Paano ko pinalaki ang batang ito? Ngayon, alam ko na, hindi nila ako itinuring na pamilya. Isa lang akong matandang may pra. Kaya lalo akong naging determinado. Hindi ko hahayaang makuha nila ang pinahirapan ko. Dumating ang araw ng pirmahan ng kontrata. Final na. Nang gabing iyon, inihanda ko ang lahat. Mga kopya ng kontrata, bank statements, at ang sulat na iwan ko sa lamesa. Bukas, magbabago ang lahat. Ito na ang huling hapunan sa bahay na ito, ang huling gabi sa kwartong ito, at bukas, ang tunay na may-ari ng bahay ay maglalaho, kasama ang lahat ng pag-ari niya. Nang gabing iyon nahanda ako ang isang espesyal na hapunan na hindi ko pa nagawa dati. May steak, sinigang, bulalo, at pancit. Isang handaan. Naisip ko, baka ito na ang huling araw ng pamilya namin, kaya gusto kong ipagluto ang apo ko ng buong puso sa huling pagkakataon. Sabi ni Isabel, "Nay, bakit po ang bonggangang handa natin? May okasyon po ba?" Sa sandaling iyon, nagpasya ako. Tama na. Tapusin na natin to. Pagkatapos kumain, habang nasa sala ang lahat, mahinahon kong sinimulan. Isabel. Walang ganas siyang sumagot. Po, Nay. Natatandaan mo ba kung anong pangalan ko ang nakasafe sa cellphone mo? Biglang nagbago ang itsura niya. Nanlaki ang mga mata niya at galit na nagsalita. Bakit niyo po tinatanong yan? Huwag niyong sabihing pinakialaman niyo ang cellphone ko? Bago pa ako makasagot, inunahan na niya ako. Nay, pati ba naman cellphone ko? Pinapakialaman niyo? Wala na ba akong privacy? Tapos ngayon, ikaw pa ang may ganang magtanong. Muling gumuho ang puso ko. Pasensya na kung tiningnan ko. Pero Isabelle, ang laman kasi noon, hindi pwedeng hindi tingnan. Inilabas ko ang aking cellphone at ipinakita isa-isa ang nga screenshot. Malapit nang mamatay, yung matandang basura. Nag-lecture na naman, kailan kaya mamamatay tong wisit na to? At ang mga mensahe niya sa family gesi kung saan napapanggap siyang anghel. Namutla ang mukha ni Isabella. Pero hindi pa rin siya nagpatinag. Biro lang po yan ng magkakaibigan. Para lang po maglabas ng stress. Noon nagsalita ang anak ko, Isabelle, sobra naman yata yan. Sa sandaling iyon, umasa ako. Baka naman, kakampihan ako ang anak ko, pero ang sumunod niyang sinabi ang mas nagpadurog sa akin. Pero, baka naman stress lang talaga si Isabelle. Masyado ka rin kasing nahing sensitive, ma. Baka misunderstanding lang. Doon ako nakasiguro. Anak, hanggang sa huli, hindi ka sa akin pumanik, misunderstanding, nanginginig ang boses ko. Ang isabi ang panggalan ko bilang malapit ng mamatay, ay misunderstanding. Ang pagtawanan ako sa harap ng makaibigan mo, misunderstanding. At ikaw, nakita mo na to, pero sa kanya ka pa rin kumakampi. Yumuko lang ang anak ko. Sabi ni Isabelle, Nay, sorry po, hindi ko po sinasadya. Hindi, alam na alam mo ang ginagawa mo. Alam mo kung gaano mo ako niyurakan, kung paano mo ako pinagtawanan, kung paano mo tiningnan na parang basura ang lahat ng sakripisyo ko. Tumayo ako at kinuha ang isang sobrang inihanda ko. Ito ang deed of sale ng bahay na to. Natigilan sila dahil sa akin nakapangalan na ibenta ko ng ako lang. Sa susunod na linggo, lilipat na ang bagong may-ari. Ano, sigaw ni Isabella, paano kami? Si Enzo, saan kami titira? Bahala na kayo. Buhay ni Jojan, responsibilidad ni Jojan. Kayo po, Nay, saan kayo pupunta? Ngumiti ako sa lugar na matagal ko nang pinapangarap. Mula ngayon, para sa sarili ko naman ako mabubuhay. Gulat na sinabi ng anak ko, Ma, seryoso po kayo? Oh, seryoso ako. Pero hindi niyo naman po kailangang gawin to, pamilya tayo. Malamig akong sumagot. Kung pamilya, hindi mo sana isinava ang pangalan ko bilang malapit ng mamatay. Natahimik ang buong sala. Umiiyak si Isabelle at hindi makapagsalita ang anak ko. Sa sandaling iyon, naramdaman kong unti-unting nabubuo muli ang nawasak kong pagkatao. Hindi ako isang pabigat,
isang katatawanan, o isang taong kailangang magtiis. Ang buhay ko ay sa akin, at dapat itong respetuhin. Kinabukasan, ang araw ng pag-alis ko, ang araw na iwan ko, ang bahay na ito, ang pamilyang ito, at ang nakaraan ko, walang nakakaalam na aalis ako ngayon. Pwede naman akong umalis agad pagkatapos ng konfrontasyon, pero nanatili pa ako ang isang linggo. Dahil sa isang tao, si Enzo, ang apo ko, kung alis ako, kailan ko ulit siya makikita, baka hindi na. Kaya sa loob ng isang linggo, tinitigan ko siya, nagdrawing kami, at pinanut ko siyang matulog. Gusto kong itatak sa isip ko ang bawat sandali. No isang gabi, naiwan ako ng isang maliit na regalo sa ilalim ng unan niya. Isang album ng madrawing niya para sa akin na may kasamang maikling sulat. Enzo, aalis man si Lola. Tandaan mong mahal na mahal ka niya. Alas 5 ng umaga. Habang tulog pa ang lahat, kinuha ko ang aking maleta. Nagtimpla ako ng huling tasa ng kape. Ang buhay na nakatanaw sa dagat habang nakakape iyon na ang naghihintay sa akin. Biglang lumabas si Isabel mula sa kwarto. Nagulas siya sa gagamit ko. "Ne, ano po yan? Alis po kayo?" Hindi ako sumagot. Mahinahon kong sinabi, ngayon na ang araw ng paglipat ko. Namutla siya. Akala ko po, biro lang yon. Aalis po talaga kayo? Sa ingay, nagising si Marco. "Ma, anong nangyayari? Bakit may maleta?" Tumango ako. Ito na ang huling araw. Hindi ko na bahay to." Doon na napagtanto ni Isabela ang lahat. Lumuhod siya sa harap ko. "Nay, parang awan niyo na po. Huwag po kayong umalis. Nakamali po ako. Hindi ko na po ulitin. Parang awan niyo na po." Ang pag-iyak at pagmamakawa niya. Napakasinungaling. Sinubukan akong pigilan ni Marco. "Ma, pag-isipan mo naman ulit. Masyadong biglaan to." Doon na sumabog ang galit ko sa anak ko. "Biglaan? Mas malala ka pa sa asawa mo. Duwag, ang nanay mo, ginawang malapit ng mamatay ang pangalan. Pero anong ginawa mo? Wala. Mas inintindi mo pa ang asawa mo. Anak ba talaga kita?" Natahimik si Marco. Hindi lang salita ang masakit. Ininsulto ako, binalewala, at itinapon. Tapos ngayon, isang huwag po kayong umalis lang. Tapos na ang lahat? Sumigaw si Isabel. "Paano po si Enzo?" Tumigas ang mukha ko. Responsibilidad ni Diyos si Enzo. Ayoko nang maging lola. Hinawakan ni Marco ang braso ko. "Ma, kahit isang linggo na lang, pag-isipan mo." Tinabik ko ang kamay niya. "Tapos na akong mag-isip. Buong buhay ko para sa inyo. Ngayon para naman sa akin. Ito na ang simula." At ang huli kong sinabi, "Mabuhay kayo." Kahit wala na ako. Pagkasabinuan, lumabas na ako ng bahay. Narinig ko ang iyak ni Isabel, pero walang sinuman ang nakapigil sa akin. Isinara ko ang pinto, sumakay sa taxi, at habang nakatingin sa labas ng bintana, ibinulong ko sa sarili ko, malaya na ako. 3 buwan na ang nakalipas mula nang lumipat ako dito sa Palawan. Daan-daang beses na tumawag at nag-text sina Marco at Isabel, pero wala akong sinagot ni isa. Ang ma-text, binabasa ko minsan, puro paginjing tawad. Patawad po. Nagsisisi na po si Isabela. "Hinanap po kayo ni Enzo araw-araw. Makita naman po tayo. Bigyan niyo po kami ng isa pang pagkakataon." Pero puro kasinungalingan lang iyon. Ang totoo, noong umalis ako, doon lang nila naintindihan kung gaano karami ang ginagawa ko para sa kanila. Nalaman ko na lumipat sila sa isang maliit na nirerentahang apartment sa Cavite. Ang pramula sa bahay ay nasa akin. Nagaway daw sila palagi. Nagsisisihan. "Kasalanan mo to. Kung hindi mo ginawa yon kay mama, bakit? Kinampihan mo ba siya?" At ngayon, hiwalay na raw sila. Si Enzo, nasa isang maliit na daycare na lang. Wala ng baon, walang merienda, walang mainit na yakap ng isang lola. Nalungkot ako para sa apo ko, pero hanggang doon na lang. Hindi na ako ang nanay ng bahay na iyon, hindi na ako ang biyenan ng babaeng iyon, at hindi na ako ang lola ng batang iyon. Ako na ngayon si Teresita Reyes. Ang buhay ko rito sa Palawan ay malaya at payapa. Pagising ko sa umaga, sikat ng araw ang bumabati sa akin. Ang hangin ay may amoy ng dagat. May maliit akong hardin kung saan tumutubo ang mga kamatis ko. May isang coffee shop sa malapit na gustong ay display ang mga pininta kong tanawin ng dagat. Kahapon, may isang ales sa palengke na nagsabing, "Aling Teresita, ang saya-saya niyo pong tingnan. Ibang-iba sa dati." Ngumiti ako at sumagot, "Huli na ng malaman ko, pero ngayon,
sisimulan ko ng mabuhay para sa sarili ko. Iyon ang tunay kong nararamdaman. Hindi ko na kailangang gumising ng alas 5 o magluto para sa taong walang pakialam. Pwede ko nang sabihin ang gusto kong sabihin at gastusin ang pera ko sa paraang gusto ko. At higit sa lahat, wala nang nagtatawa sa likod ko. Hindi na ako si malapit ng mamatay. Ako na si Teresita Reyes, isang taong may dignidad. Huli naman, nabawi ko ang buhay ko at marahil dahil iyon sa mga salitang malapit ng mamatay. Dahil sa sakit na idinulot nun, nakaroon ako ang lakas ng loop na huwag ng umatras. At ngayon, napakasaya ko. Salamat sa pakikinig sa aking kwento.